Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan ko. So, meron tayong pag-uusapan na 'to. Ito, pinasa lang sa akin 'tong mga videos. Unahin natin 'to, yung tapon now, baha later. What do you mean? Kitang-kita sa traffic camera ng MMDA ang lalaking ito na nagbaba ng mga sako mula sa kanyang sidecar Ano ko lang itataas ko lang yung quality ng video. at itinatambak sa isang poste sa gilid ng EDSA Olivero sa Quezon City. Maya-maya pa, ang mga laman ng sako ibinubuhos na niya sa gilid ng bangketa. Ayon sa MMDA, basura ang itinambak dito ng lalaki. Bahain pa naman ang bahaging ito ng EDSA. At yan nga ang nangyari. Ilang sandali matapos ang pagtatapo ng basura, kasunod ng pagbuhos ng malakas na ulan. Kaya paalala ng MMDA, itapon sa tamang tapunan ng Alam mo, sa basura. totoo lang, matagal ng ano 'to, matagal ng problema 'to, Kahit hindi pa panahon ng bahaan nun, tagal ng problema yan, yan, just imagine, yang simpleng rule lang na yan, na itapon sa tamang basurahan. Marami na ang ano niyan marami na magbe-benefit diyan. Tama yung mga drainage minsan, 100% no, kung bakit hindi nagwo-work yung mga drainage dahil sa mga basura. Matagal na yan. Elementary pa ako, tinuturo na yan na itapon sa tamang tapunan. Bakit kaya hirap na hirap yung iba na gawin yan, no? Ako, hindi naman sa halimbawa naglalakad ako or kumain ako, no? Di ba pag nagha-hypoglycemia ako, yung pagod na ako or nangangatal na yung kamay ko sa gutom, ibig sabihin mababa na yung blood sugar ko, no? Bibili ako sa 7-Eleven ng chocolate bar para kahit papaano maibsan yung pagkamababa ng sugar ko. Yung balat nun, nasa labas ako nakaugalian ko ng ibulsa. Hindi yung, alam mo kung saan nanggaling yung ganun na, saan nanggaling yung ganun na attitude ko, yung magbubulsa na lang. Kahit nga kahit, nasa na ba, ito, itong bag ko na to, kung titingnan mo tong bag ko, puro basura to oh. Kasi saan nanggaling yon? Kasi bata pa ako, pinapalo na ako pagka nagtatapon ako kung saan-saan. Yung halimbawa kahit na naalala ko noon kahit nga sa Jollibee, mailaglag ko lang yung plastic na kutsara, tapos hindi ko pupulutin. Tuturuan ako ng magulang ko na uy, kunin mo yan. Yung ganon, simpleng ganon, maidadala mo na hanggang katandaan yun Yung para bang pag may takot na takot ka na magtapon kasi mula pagkabata, na feel mo na may magagalit pagka nagtapon ka ng basura sa labas. Pero itong mga to, kaya talagang ang talagang foundation talaga ng tao mula sa bahay Ngayon, kung wala siya matapunan dyan, maghanap siya ng ibang lugar. Siguro ine-expect niya yan, kaya siya nagtambak dyan, akala niya siguro may dadaan ng truck ng basura dyan. Dahil nasanay sila na pagdaan ng truck ng basura dyan, inaano naman, kinakalkal. Or Kitang-kita sa traffic tinatapon. camera ng MMDA ang lalaking ito na Sarap na nagbaba sarap ng mga sako mula sa kanyang sidecar at itinatambak sa isang poste sa gilid ng EDSA Olivero sa Quezon City. Maya-maya pa, ang mga laman ng sako ibinubuhos na niya sa gilid ng Bakit hindi bangketa. niya lang Ayon sa MMDA, iiwan niya na lang yung sako? Or siguro, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, ine-expect niya siguro na dadaanan ng truck yan. Pero sana iniiwan niya na lang yung sako para mainis pa rin. Para pag dadamputin na ng truck, isang buhat na lang. Gagamitin niya uli yung sako? Nanghihinayang siya? basura ang itinambak dito ng lalaki. Bahain pa naman ang bahaging ito ng EDSA. At yan nga ang nangyari. Ilang sandali
matapos ang pagtatapon ng basura kasunod ng pagbuhos ng malakas na ulan. Kaya paalala ng MMDA, itapon sa tamang tapunan ng basura nang hindi Sa school pa lang, dapat tinuturo na yan. magdulot ng perwisyo sa iba. Babala rin nila, walang ligtas sa kanilang mga kamera ang ganitong gawain. Marami na tayong hinuli dyan. Penalties may range from fine to community service. We have 32 Nahuli nyo yun. cameras na talagang nasa Oo, estero lang nakuha nyo, nahuli nyo sa camera, pero nahuli nyo na ba yan, yung tao na yan? nilalagay. Identified namin na ito, tapunan talaga to. Alam na ng mga tao na sila ay binabantayan, tumigil na. Ang aming sukatan ay kung gaano karaming mga tao na ang hindi na gumagawa ng pinagbabawal. O nga, bibilangin kung hindi na, kung ilan na yung ano. Pero sana, wag magsasawa, no? Kasi dapat maramdaman kasi ng tao na may consequence kapag ginawa nila yung ganong bagay. Wala eh. Kung hindi natin gagawin yan, eh hindi na nga natin mapakinabangan yung mga flood control project na pinagnakawan eh. Eh di kahit man lang sana tayo, gawin nating minimal yung abala, di ba? Anyway, next tayo na ano. Ito nagsimula ito kay kay Ria Vlogs, di ba? Yung permit sa mga batang vloggers. Ire-require na ng Labor Department ang work permit para sa mga batang gumagawa ng content sa social media. Pabor naman dyan ang ilang magulang. Nasa frontline ng balitang yan si Kasi may nabasa ako before na yung regarding kay Ria Vlogs na parang kumalat yung magulang ni Ria Vlog ay nag-resign sa trabaho para lang gawing full-time yung bata na mag-vlog. Anyway, no, hindi tingin ko may trabaho pa rin naman yung magulang. Siyempre siya yung mag-e-edit ng video, 'di ba? Hindi naman si Ria lahat 'yon. Siya yung mag-e-edit ng video nun for sure. Pero yung, 'di ba? Kung gagamitin mo yung anak mo sa ganun, parang nakakahiya. Ba't hindi na lang ikaw yung Ian Suyo. Mag-thank you ka na lang. Sige na, huwag ka na mag-iyak. Mag-vlog ka naman sa susunod. Hindi ka huwag kang umiyak, magbablog ka naman susunod. Di niya mapigilan umalis na ako para di siya mailang or iiyak. Gusto niya talaga mag-vlog. Emosyonal lang 10 taong gulang na si Big Boy sa farewell message niya para sa kanyang followers sa social media. Titigil daw kasi muna siya sa pagbablog. Kasama niya ang kanyang ina at vlogger na si Langga H na nagpaliwanag kung bakit hihinto muna si Big Boy. Mahihirapan daw kasi siyang kumuha ng working permit para sa bata. Si mami kasi busy. At every permit, every 5 days lang. Sa 16 years old, pwede ka naman mag-vlog. Sinubukan naming kunan ng pahayag si Langga H. Kada hassle nga naman yun. Permit para sa bata. Si mami kasi busy. At every permit, every 5 days lang. Sa Kada apply ng permit, 5 days lang gagawin, tapos a-apply ka uli ng permit? Hassle naman yun. Anong rasyonale kaya ba't ganun? 16 years old, pwede ka naman mag-vlog. Sinubukan naming kunan ng pahayag si Langga H pero hindi siya sumagot sa amin. Ang tinutukoy niyang permit ay alinsunod sa panibagong patakaran ng Department of Labor and Employment. Si Tolentino. Buti na lang, hindi nasangkot sa maleta to si Tolentino, no? Para sa mga menor de edad na content creator. Sa ilalim ng Labor Advisory No. 12, kinakailangan ng mga magulang o guardian ng isang batang content creator na edad 15 pababa na makakuha muna ng working child permit. Para yan sa content creation sa social media sites at ibang online platform, podcast at educational content. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, parte raw ito ng pagsunod sa Republic Act 9321 upang ingatan ang karapatan ng mga bata. Pag ang bata ay magtatrabaho Ito yung nagbo-beautiful eyes, di ba, pag nagsasalita. sa isang entertainment, cultural, Nagbo-beautiful eyes yan pag nagsasalita. artistic, performance na essential, ang proteksyon binibigay ng
labor advisory ay para sa kabataan. Makakatulong ang working permit upang matukoy ang working condition ng isang bata. Bukod pa dyan, malalaman at makikilala din kung sino ang kanyang magulang, guardian o handler na magiging responsable sa oras na magkaroon ng pang-aabuso o di kaya ay exploitation. Ayon sa DOLE, dapat ay 4 hours a day lang o 20 hours a week ang paggawa ng content ng isang menor de edad. Prioridad pa rin dapat ang pag-aaral at iba pang responsibilidad sa Paano yung mga yung mga nagvo-vlog na, let's say hindi yung bata yung pinagbo-vlog yung ginagamit, let's say halimbawa may nakita akong nagvo-vlog na magsasaka ba yun? Magsasaka siya tapos may karga-karga siyang bata. Laging may karga-karga siyang bata eh. Paano yun? I mean, ang nagbablog doon yung magulang. Hindi yung bata. Pero laging karga-karga yung bata pampaawa. sa paaralan. Ang ama ng 9 na taong gulang na si Miggy sang-ayon sa bagong patakaran ng DOLE. I completely agree with that kasi guideline nga siya. So, makatulong siya talaga na hindi ma-exploit yung kids and then malalaman natin na Ako gusto si Rhea Vlogs, no? talaga nila, yung ginagawa nila, hindi sila pwersado, di ba? And then, tsaka kailangan yan eh. It's one of the important things talaga kasi yun nga. Ngayon, paigtingin din yung pagmomonitor dyan. Kasi, syempre, sa dami ng magbo-vlog, magiging vlogger, hindi naman mamomonitor lahat eh, di ba? Mga sa social media, di ba, na hindi magaganda. Yun nga lang, sana raw ay hindi maging pahirapan ang pag-a-apply sa permit. I think mas maganda para siyang business permit. We can get 1 whole year. Huwag nating na matigil, kasi tulungan na natin sila. Tugon naman ng Kasi DOLE. syempre, hindi mo na naman madideny yung tulong na maibibigay nun sa pamilya pag kumita yung bata sa pagbablog. Kaya lang ang kinokontrol lang siguro ng DOLE maging yung bata na yung yung magtatrabaho. Hindi na yung magulang. Naikwento ko na ba minsan? Meron akong kakilala na yung anak niyang babae, maganda yung anak niyang babae. Ang ginagawa niya doon sa anak ng babae, lagi niyang dinadala sa audition. Walang trabaho yung tatay. Yung alam mo may audition sa Encantadia na kailangan ng batang babae na extra. Lagi niyang dinadala doon. Tapos may pa-contest ng talent show yung mga bata. Dadalhin niya doon yung anak niya. Parang, mukha namang artista yung bata. To be fair naman. Kaya lang, pinagsabihan ko na, pabiro lang naman. Hindi ka ba parang nahihiya dyan sa anak mo na yan yung pinapakayod mo? After nung sinabi kong ganun, hindi na ako pinansin. Ilang taon na ang kasi in-unfriend na rin ako sa FB. Kasi siguro natamaan, di ba? Dito kasi sa Pilipinas, pag umiral kasi yung pagiging gahaman at katamaran ng magulang, lalo na kung alam nila na may potential yung bata, ipipilit talaga nila, kasi alam naman natin na kapag jumakpat ka dyan sa showbiz, yung katulad ni Raisa May, di ba? Mula pagkabata hanggang parang hindi mo na nga kailangan magtrabaho. Di ba, men? Kaya lang, syempre, mahiya ka rin ng konti. Siguro kung maggaganyan yung anak mo, papasok sa ganyan, siguraduhin mo yung anak mo yung gustong-gusto. Hindi ikaw. Di ba? May mga ganun naman eh. For example, magaling kumanta yung anak mo, Yung, siguro, ang anak mo 5 years old, 6 years, magaling siya kumanta. Ina-upload mo sa YouTube or sa Facebook, tas maraming
gustong-gusto siyang panoorin, siguraduhin mo yung anak mo yung may gusto nun. Kasi meron naman talagang ganon. Bata yung may gusto. Siguro napapanood nila sa TV, may mga idol sila. Pero dapat support lang kayo na kapag gusto, papakakanta ako ha, i-upload mo yung kanta ko ha. Yun. Pero yung wag to the point na, anong kanta ka, upload natin para maraming views. Wag ganon. yun ang siguro piniprevent ng DOLE. Hindi naman totally pinagbabawalan, kaya lang may certain condition talaga na kailangan gawin. Para ma-make sure na hindi talaga pinagkakakitaan yung bata, kundi parang bibigyan din ng pagpapasya yung bata, ano gusto mo ba or ayaw. 'Di ba? One time lang ang application para sa naturang permit. Naaabot ang validity hanggang umabot na ang isang menor de edad ng 15 anyos. No, pwede din na ganun. Bawa yung bata 14 na. So 1 taon 'yan. So kung ano na 14 and a half, so yung permit niya yung duration na lang na natitira. Suportado rin ng DSWD ang bagong guideline para sa proteksyon ng kabataan sa social media. With that evolving landscape, mahalaga na yung mga kabataan na gumagamit nito ay maprotektahan mula sa mga unseen risk, pati na yung mga ma-overwork. Simula August 17 ay bubuksan na ang aplikasyon para sa Working Child Permit sa mga regional offices ng DOLE. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Magkano kayang bayad doon sa application nun? Baka naman ginawa lang yan para pagkakitaan. Hindi, to be fair, nakikita ko naman yung magandang layunin. No? Sana yung layunin na yon ang mamayani sa lahat. Hindi yung sariling agenda ng mga gustong kumita sa ilalim ng bagong sistema na yan. Anyway, yan lang muna pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.